Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat sa ating Amang Diyos na hanggang ngayon nandito pa tayo sa loob ng bahay-sambahan para sumamba sa Kanya. Mga kapatid, karamihan sa tao ngayon, iilan lang ang may malaking paniniwala sa ating Amang Diyos. Pero may kanya-kanya naman silang mga relihiyon. Ang iba sa kanila, mga pastor, mga pastora, mga ministro, at mga pari. Kung titingnan mo ang kanyang mga ginagawa diyan sa loob bahay-sambahan nila, para silang mga taong banal. Pero may mga lihim silang mga ginagawang mga kasamaan. Nagtuturo sila na mayroon talagang dumarating at malapit na ang mga paghuhukom. Unahin natin itong mga ginagawa sa mga pari, mga pastor, mga ministro, mga pastora. Ano po ba ang mga ginagawa nila? Palagi silang gumagamit ng Biblia para makapangwarta sila, humihingi ng abuloy, ikapulo sa Bisaya, 10% sa English. Yung mga abuloy na yan, ang iba na mga pastor, ginagamit nila doon sa kalayawan. Tandaan nyo ha, ang abuloy ng kanilang mga membro, ginagamit nila doon sa kalayawan. Ano po bang mga kalayawan na yan? May nakikita ako na isang pastor na pinag-aaral niya ang magandang dalaga. Siya ang naggasto sa paaralan. At noong ang magandang dalaga, may nobyo pala. Noong nag-propose na yung nobyo na magpakasal na daw sila sa yung dalaga na pinagpapaaral noong pastor na yan, nag-hire ang pastor ng killer. Ang killer din, na pastor din, kasama nila. Binaril, napatay yung nobyo ng babae na gusto na sanang magpakasal sila. Ngayon, dito sa ating bansa, mayroon talagang hustisya. Hinanap kung sino ang nagbaril at sino ang nag-utos para barilin. Ito. Saan siya ngayon nakukulong?
doon sa Cagayan de Oro City at inilipat na doon sa Dapicul, Davao. Mayroon pang isang pastor na maganda kasi yung babae na kanyang miyembro. Aktibo sa kanilang mga pagsamba. Pero ang babae na yun ay may 3 anak at may asawa. Ito. Yung pastor na yan, tingnan mo parang banal. Lalo na sa panahon ng mga pagsamba nila. Nung siya ay nakipagrelasyon sa babae na may 3 anak at may asawa. Palagi, hindi sa kontento ha, palagi pa siyang pumunta doon sa mga bahay aliwan, sa mga beer house. Ano ang pira na ginagamit niya? Ang pira sa mga taong mga membro niya. Saan ngayon? Ano ang nangyari sa pastor na yan? Ang nangyari, binaril niya yung lalaki na asawa ng babae na miyembro niya. Yung akala niya patay na yung lalaki. Kaya nga, para wala lang sa kanya. Ngayon, buhay yung lalaki. Sapagkat hindi pababayaan sa ating Amang Diyos ang taong matuwid at may takot sa ating Amang Diyos. Akala niya, patay na yung lalaki. Ngayon, naging nabuhay yung lalaki na binaril ng pastor. Naka-wheelchair na lang siya ngayon. Hanggang ngayon, naka-wheelchair pa. Kaibigan, kapatid, yung lalaking binaril ng pastor, may mga kapatid siyang may pira. May mga kapatid siyang nasa abroad. At alam nila sa buong pamilya nila kung ano ang ginagawa sa pastor. Dahil sa pira, may pira sila. Ano ang ginagawa sa mga kapatid ng biktima? Yung naka-wheelchair na lang. Walang nagre-report, walang nagkakaso, wala. Dahil sa pira, binaril din ang pastor na iyan. Nasaan na siya ngayon? Ano po ba ang nakasulat sa banal na aklat noong ipagamit pa ang Biblia? Kung ikaw ay nakautang ng buhay at magbabayad ka rin ng buhay,
Kung ikaw ay nakautang ng dugo, magbabayad ka rin ng dugo. Yun bang mga gawa na ganyan? Yung mga ginagawa sa mga pastor na yan, sila ba ay maliligtas? Hindi po. Tiyak na hindi sila maliligtas. Pagdating ng araw ng paghuhukom, sila'y susunugin. Mayroon ding isang pare, yung magandang babae na organista nila, pinabuntisan niya. Ngayon nagkaanak sila. Hindi lang isa, naging dalawa. At pinatira niya sa bahay na ginagawa ng pari na yan. Nandyan pa ngayon sa Medina, Misamis Oriental, ang bahay na yan. Mayroon pang isang ministro. May asawa siya. Nakatira doon sa pastoral house. Yun namang magandang babae na membro din nila, palaging wala sa kanilang bahay ang asawa. Palaging nasa hanap buhay. Kung minsan 1 linggo makauwi, kung 1-2 linggo saka pa umuwi. Ano ang ginawa? Kasi yung mga pasto, yung mga pastora, yung mga ministro na yan, darating din ang panahon na sila ililipat kung saang syudad, kung saang dako, ililipat sila. Ang palaging nakatira doon sa pastoral house, ang asawa. Yung babae naman ay nag-rent siya, nag-arkila siya ng bahay. Doon niya pinatira yung babae na miyembro nila na may mga anak. Isang bisis, tumawag yung asawa, yung lalaki. Nasaan na daw? Bakit hindi na daw niya makontak yung kanyang asawa? Tinawagan ang ina. Ang sabi ng ina, huwag ka lang mag-alala. Ang iyong mga anak ay nasa mabuting kalagayan. Inaalagaan ko sila. Diyan mo lang malaman kung ano ang nangyari kapag makauwi ka na. Noong umuwi na, yung lalaki, ang nadatnan niya ang kanyang ina at ang kanyang mga anak, na ang nag-alaga ang kanyang ina. At doon niya nalaman na ang kanyang asawa, yun pala ay hindi na nakukontak sapagkat nag-iba na. Sumama na. Naku po, ang mga tao na yan, kaibigan, kapatid, ay tiyak na hindi maliligtas. Sino po ba
ang mga taong maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ito, ganito. Ang tao na maliligtas ay may takot sa ating Amang Diyos. Palagi siyang sumasamba, palagi siyang dumadalangin, at hindi siya gumagawa ng mga kasalanan. Yung po bang pagsisinungaling ay kasalanan? Kasalanan po. Yung pangungutya po ba ay kasalanan? Kasalanan din po. Yung pagnanakaw po ba ay kasalanan? Kasalanan din po. Sila po ba ay maliligtas? Ayon po sa banal na kasulatan, noong ipagamit pa ang banal na Biblia, ay susunugin talaga ang mga taong gumagawa ng mga kasinungalingan, kasalanan. Yun po bang paglalasing ay kasalanan? Kasalanan din po. Yung bang mga anak o mga apo na ang nagpapaaral ang kaniyang lula at saka ngayon ay lumalaki na, naging suwail. Sila po ba ay maliligtas? Hindi po. May mga relihiyon na nagtuturo din sa ganitong mga pag-aaral. Pero hindi sang-ayon sa kautusan ng ating Amang Diyos. Sino po ba ang mga relihiyon na ganyan? Na iyan? Ay napakarami. Unang-una, Katolisismo. Protestante. Baptismo. Born again. Pentecostal. Seventh Adventist. Iglesia. Saksi ni Jehovah. Napakarami po. Mormons, lalo na yung Mormons, napakasinungaling. Ano po ba ang katunayan na napakasinungaling itong si Joseph Smith? Ang sabi niya, nasa The Book of Mormon siya na, kung sino sa inyo ang nakakita at nakakinig ngayon, nasa The Book of Mormons iyan. Ano po ba ang sabi niya? Ako ay nangunguha ng kahoy doon sa gubat. At ako ay naabutan ng gabi. At ako ay nakatulog doon sa puno ng kahoy. Nasa The Book of Mormon siyang, nabasa ko talaga yan. At sabi niya, nagpakita sa akin ang Amang Diyos, sabi niya. Ngayon, siya daw ay inuutusan kung ano ang ibig sabihin sa tinig ng 7 kulog. Ano po ba ang sa Bisaya ng kulog? Dalugdog. Kulog sa Tagalog. Siya daw ay inuutusan kung ano ang sinabi ng 7 kulog. Kaibigan, kapatid, kayong lahat na nakikinig ngayon,
noong napakinggan na ni propetang si Isaias ang ibig sabihin ng tinig sa 7 kulog, isulat na sana niya. At mayroong tinig siyang narinig mula sa langit at nagsasabi, huwag mong isulat sapagkat ay hindi dapat isulat. Ngayon ang aking tanong sa inyong mga Mormons kayo, sino ang sinungaling, si Joseph Smith o si propetang si Isaias? Kayo ngayon na nandito, kayo na ang humusga. Sino ang sinungaling? Nung may kasi ito kasing mga Mormons, halos araw-araw sila nagbahay-bahay, nagmi-mission sila, nagbibigay ng mga the Book of Mormons, namimigay sila. Noong nagkausap kami, iyan ang mga sinasabi nila. At nung tinanong ko sila, sino ngayon ang sinungaling? Si propetang si Isaias o si Joseph Smith? Kasi isulat na sana ni propetang Isaias kung ano ang ibig sabihin sa tinig ng 7 kulog. Tandaan nyo, kaibigan, kapatid, may narinig si propetang si Isaias. Ang sabi, huwag mong isulat sapagkat hindi dapat isulat. Ngayon, anong sabi ni Joseph Smith? Nagpakita daw sa kanya ang amang Diyos at siya daw ay inuutusan kung ano daw ang ibig sabihin sa 7 kulog. Napakasinungaling ang taong yan. Ang lahat ng mga Mormons. Naku po. Ito namang religion na saksi ni Jehovah. Sabi nila, sila daw ang tama sapagkat tinuturo daw nila ang tama. Saksi. Ano po bang ibig sabihin ng saksi? Witness. Di ba? Ngayon, noong nakausap po ang mga pastor nila, ano ang tanong ko sa kanila? Nasa Job kasi nakasulat yun eh. Kasi itong basahon ni Job, mataas yan eh. Ano ang sabi sa ating amang Diyos? Kung kayo ay aking mga witness, mga saksi, tumindig kayo ngayon at higpitan mo ang iyong sinturon. Tumindig ka at sagutin mo ang aking tanong, saan ka man noong itinayo ko ang sanglibutan na ito. Kahit sino sa ila, kahit sino sa kanila, hindi nakasagot. Ganon din yung Mormons umalis. Gayon din ang Jehovah Witnesses umalis. Tinatawag ko pa, may malalamig pa ditong Diyos, oh. Huwag muna kayong umalis. Para, ang gusto ko kasi, na maituwid ko. Kasi ito ang aking misyon eh. Ituwid ko ang mga maling mga pag-aaral.
may isa pang pari. Noong nagkausap kami, pari yun sa Pilipinista. Si Monsignor Canonigo. Banggitin ko na lang ang pangalan niya. Si Monsignor Canonigo. Nung ako ay nanghihilot, nagamot ko ang rayuma niya, arthritis niya, at saka yung diabetes niya. Ang sabi niya sa akin, siya tumanong, nagtatanong kasi siya, ano daw ang aking relihiyon? Kako, ang aking relihiyon, ang aking panalangin ay direct to God. At sa pamagitan ng kanyang iisang anak na si Hesukristo. Mula umaga hanggang hapon, ang pag-uusap namin tungkol sa Bible. Lahat ng mga sinasabi ko sa kanya, nagugulat siya. Ang sabi pa niya sa akin, napakagaling mo at napakahusay mo tungkol sa Bible. Mabuti pa, dito ka na lang sa amin. Gawin ka naming instructor of college of bishop. Ano naman ang sagot ko? Ang sabi ko, ayaw ko. Ngayon, nasaan na po siya? Nandoon na sa Cebu. Umalis siya sa kanyang pagkapari. Hindi na nagsuot ng sutana. Kasi tinuturuan ko siya tungkol sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi natin ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi ay ito, ganito. Mga anak ko, aking lingkod. Aking mga lingkod ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Mga anak ko, aking mga lingkod. Iingatan ninyo ang inyong sarili sapagkat sa aking pag-alis, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, may isang taong magliligaw sa inyo, siya po ay magsusuot sa suutan ng kordero ng Amang Diyos. Sino po ba ang kordero? Ang Panginoong Hesukristo. Nung sinabihan ko siya, sa ganon, ang sabi niya sa pari na yan, grabe ka naman. Ang sabi ko, tinuturuan ko lang ikaw para magbago ka at magbagong buhay ka na. Mula noon, yung mga panahon na yan ay hindi pa ako nagtupad at hindi pa ako tumupad sa aking tungkulin ngayon. Iyon pala ay may balak na ang Amang Diyos para sa akin na ako pala ay gawing hinirang niya para maituwid ko, maituro ko ang wastong mga pag-aaral. Ang lahat ng mga itinuturo ko dito ay wasto mula sa ating Amang Diyos at sa pamamagitan ng isang anak niya na si Hesukristo. Kaibigan, kapatid, ito ang totoo. Marami ang mga tao na gumagamit sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Napakarami. May mga taong nanggagamot. Tulad din ni Jan Gerson Madilo na siya na pumasok sa kanya ang espiritu ng ating Panginoong Hesukristo para gawin siyang instrumento
para sunugin ang mga Biblia at ang mga imahe. At siya'y nanggagamot din. Ngayon, ano ang kasalanan ginagawa niya? Kasi marami na kasi mga tao na pumunta sa kanya, naniniwala sa kanya, at may mga reincarnated na mga tao. Ang sabi nila, ang nakita nila ay hindi Jan Gerson Madilo, ay ang nakita nila ang Panginoong Hesukristo. Nakita nila na mga butas pa na palatandaan na pinapako ang ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. Anong kasalanan ginawa niya ngayon? Siya po ay palaging nagbabarang, nangungulam. Siya po ngayon nagpapatawag ng Diyos Ama. Noong umalis na ang Panginoong Hesukristo sa kanya sa edad na 33 years old. Mula noon, siya ay nagpapatawag ng Diyos Ama. Ang lahat ng mga kasinungalingan, ang lahat ng mga pagkukulam, ang lahat ng mga pagbabarang ay nasa kanya. At marami pang mga pari. Ganun din ang kanilang mga ginagawa. Mahusay, marunong mambarang. Marunong mangkulam. Napakarami nila. At yun ang kanilang presidente, si Jan Gerson Madilo. Siya ang presidente sa lahat ng mga barangan, sa lahat ng mga mangkukulam. Hindi maliligtas ang mga ganyang gawain. Bakit? Ano bang sabi ng Panginoong Hesukristo sa araw ng paghuhukom? Marami ang mga taong lumalapit sa Kanya. Ang sabi ito ganito, Panginoon, Panginoon, nakapanggamot ako dahil sa iyong pangalan. Yung iba ang sabi, Panginoon, Panginoon, napaalis ko ang mga demonyo dahil po sa pangalan mo. Natutuwa ba ang ating Panginoong Hesukristo sa mga ginagawa nila? Hindi. Ano ang sabi, ano ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo? Umalis kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo kilala, mga taong gumagawa ng mga kasalanan, kasinungalingan. Yun sila, lahat sila na mga taong gumagamit sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo para sila'y makapanggamot. Ganon din yung batang nasa Bukidnon. Isang batang sinungaling, isang batang salamangkiro. Tao yan. Ano pa? Sino po ba ang mga taong gumagawa ng mga kasamaan, mga kasalanan? Napakarami diyan sa Luzon. Dito sa ating bansa, ang bansang Pilipinas. Mga politiko tatakbo para magnakaw. At iyon ang mga sinasabi ko. Ngayon, ang araw na ang lahat ng kaisipan ng tao ay dinidiktahan na ang kanilang kaisipan ni Satanas. Dahil po sa galit ng ating Amang Diyos,
susunugin talaga niya ang lahat ng mga taong mga masasama. Yun nga may bagyo, may tsunami. Sila, mga magnanakaw, bumibili ng mga mamahaling sasakyan. Nag-iimbak sila ng mga maraming pira. Panahon sa baha. Yung mga malitang pira nila, saan na papupunta yan? Yung mga mamahalin nila mga sasakyan, inanod ng tubig baha. Ang lahat na yan ay maging walang kabuluhan. Noong sinunog ang Los Angeles, California, yung mga mamahaling bahay nila, naging abo. Ang mga mamahaling sasakyan nila, naging abo. Ganon din yung mga pirang mga ninanakaw ninyo. Pagdating ng araw ng paghuhukom, susunugin yan. Ang mga pira na yan, ang mga pilak, ang mga ginto na yan, ay hindi makaliligtas sa inyo. Tingnan mo. May mga reliyon yan sila, di ba? Yun lang, may ano dyan, iba't ibang mga reliyon nila. Pero, ano ang ginagawa nila? Ang matuwid, ginawang mali. Ang mali ay ginawang matuwid. Panginoon. Diyos ko po. Yun ang karamihan sa mga taong ginagawa nila ngayon. Huwag kayong padadaig, mga anak at mga lingkod ng ating Amang Diyos. Huwag kayong padidikta sa mga masasamang espiritu na nagdidikta sa inyo. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat. At tayo po ay manalangin sa ating Amang Diyos.